Bago magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Isang issue na naman ang ating babalikan, kung saan nagalit si Senator Raffy Tulfo sa mga tiwaling pulis sa loob ng Senado. Now, dalawa lang, mamili ka. Ikaw ay bobo o ikaw ay tiwali. Bobo dahil minimum bobo ka at hindi ka karapat-dapat sa PNP, dapat masibak ka na sapagkat at makulong pa sapagkat hindi mo alam ang pinanggagawa ng bata mo na inirekomenda mo sa PDEC, bobo. Or tiwali. Inimbitahan ang mga ito kasunod ng mga reklamo at pagtuturo ng mga biktima na sila ang diumano nangikil at tumakot sa mga biktima. Hindi naman nagdalawang isip si Senator Raffy Tulfo na gisahin at usisain ang mga pulis dahil naniniwala siyang may magic-magic na namang nagagawa sa loob ng himpilan ng mga ito. Hindi niya tinantanan ang mga ito at lalo siyang nagalit ng hindi nagsasalita at nagpapaliwanag ng maayos ang mga pulis na ito. Halika at panoorin ang video. Now, dalawa lang, mamili ka. Ikaw ay bobo o ikaw ay tiwali. Bobo dahil minimum bobo ka at hindi ka karapat-dapat sa PNP, dapat masibak ka na sapagkat at makulong pa sapagkat hindi mo alam ang pinanggagawa ng bata mo na inirekomenda mo sa PDEC, bobo. Or tiwali, alam mo na itong bata mo ay gumago ng kalokohan at kinukonsinti mo. Mamili ka lang, dalawa lang. Bobo o tiwali ka? Wala akong mapili, Your Honor, kundi bobo na lang. Good morning, Mr. Chair. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nasasagot yung katanungan ng marami. And I asked this question during the last hearing. Saan ang galing yung 990 kilos na shabu? Ito po ba ay savings? Meaning, tuwing merong nagaganap na raid at may nahuling shabu, merong kumukupit, tinatabi. Ito ba ay imported? Hindi pa rin po nasasagot. And Your Honor, maybe we can ask Mayo. Mayo, Saan galing ito? since ikaw po ay ikaw yung may-ari ng lending company Yes. na kung saan nahuli yung mga drugs, saan nang galing to? Your Honor, I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Ikaw yung may-ari ng lending company, di ba? May mga dokumento na magpapatunay, isa ka dun sa may-ari. Mag-i-invoke ka pa rin. Yes, Your Honor. Pwede makontempt to? Nakakulong na sa ilalim. Baba? Hindi, dito nakakulong sa atin, pero nakakulong ito ngayon kasi Okay, may sige. criminal case na ito eh. Alright. Ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, palagi. In fact, nagkaroon pa kami ng diskusyon ni Major General, what was the name of that? Major General? Major General Domingo, na dapat tuwing magkaroon ng raid, nandun agad yung mga witnesses, barangay, media, hindi naman necessarily sasama sa raid. Ang sa akin, nasa area lang, and the smoke is clear, darating na agad yung mga witness para mag-observe dun sa proseso ng inventory and all. Ang nangyari, Mr. Chair, dumarating na lang yung mga witness after 30 minutes or an hour. Yung 30 minutes na yun, 1 hour, marami na pong pwede mangyari doon. Yun ang sinasabi ko siguro, dudukot sila at tatabi. So, maaring savings or maaring imported or merong laboratory dito na pinanggalingan noon. Ano bang yung may-ari nitong shabu? Chinese? Ano ba? Ano ba to? Vietnamese? Anong nationality may-ari nito? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Pero kilala mo ito, yung may-ari ng shabu? Sir, Sarge, No, Your Honor. hindi mo kilala? No, Okay. Your Honor. So kung hindi mo kilala, paano napunta yung shabu doon sa pag-aari mong building kung hindi mo siya kilala? May I consult my Okay, lawyer, fine. Your Honor? Sige, pakikonsulta na. Sige. Your Honor,
I invoke my right to remain silent. Kala ko may sasabihin ka na eh. So, nag-invoke ka ng rights. Okay. Kasi nga, Sergeant Mayo, sabi mo hindi mo kakilala. So kung hindi mo kakilala, eh bakit nagkaroon ka ng pagkarami-raming shabu doon sa building na pag-aari mo? Kailan mo ba nirent yung building na yon? Matatanda mo ba? Give me a year. 2 years ago, 3 years ago? I cannot recall, Your Honor. You cannot recall. Pero was this just recently or 3 years ago? As far as your recollection is concerned. Huwag mo na sabihin yung buwan. Mga anong year mo pa na naging pagmamayari itong building na ito? 5 years, 10 years ago? Nagrenta lang, Your Honor, around Nagrenta? 2019. Ha? 2019, Your Honor. 2019? Renta lang, rent. Nirenta mo. Matatanda mo pa kung sino yung landlord nitong nirentahan mong office na kung saan nakitaan ng mga shabu? Yung may-ari, yung landlord mo? May I consult with my... Of course. Sige. Bilis-bilisan mo yung pag-advise mo, attorney, at naubos yung oras natin dito. Sige. Your Honor, hindi ko po maalala kung sino yung exact na nakausap po doon, pero ito'y pag-aari ng isang foundation. Okay, sinong may hawak ng susi pag wala ka? Yung pwedeng pumasok doon, lumabas, ayusin yung opisina, maglinis, ganun. Aside from you. Nea Tadero, Your Honor. Si Tadero, siya nakapaglinis doon. So, wala bang CCTV doon sa kwarto? None, Your Honor. None. So, nung pagkakaroon ng shabu doon sa loob ng building, nasabi mo si Atadero ang nakalabas-masok bukod sa'yo. So, I'm sure hindi mo aminin na ikaw nagpasok ng shabu. Definitely, sabi mo you'll invoke your rights to self-incrimination, against self-incrimination. So, hindi ko natatanong yon. So, ang tanong ko, so, maring si Atadero ang nagpasok ng shabu nung wala ka. I invoke my right to remain silent, Your Honor. Hindi nga, Sargento, di ba, sabi mo, si Atadero may hawak ng susi, may access sa susi bukod sa iyo? E di kung hindi ikaw nagpasok at hindi si Atadero, multo ang nagpasok ng mga shabu sa loob ng building na nirentahan mo. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Okay. Your Honor, I'm sure wala tayong pupuntahan ito, puro invoke lang ito ng right. Dadalong tanong na lang. Yeah, ganito na lang. Sige, after your two questions, I will, sige. Okay, matapos mahuli ng mga pideg yung shabu sa apartment, sa business, lending business na kung saan ay pag-aari, isa ka sa mga may-ari, inoperate ka at ikaw ay nahuli. Nahulihan ka ng impossession of, I think, was that 2 kilos? Ilang kilo ba yun nahuli sa'yo? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Okay, sige. Nung mahuli ka after ng ikaw ay ma-operate, and then nag-operate kayo sa Pasig, sinama ka after several hours, inoperate nyo yung sa Pasig na kung saan may nahuli ng mga baril. Tama? May I consult with my lawyer? Yes, of course.
Your Honor, it's a legitimate police operation, Your Honor. Illegitimate o legitimate, sir? Legitimate. Legitimate operation. Kaya nga, matapos ka mahulihan ng 2 kilo ng shabu, so ginamit ka para magkaroon ng legitimate operation against doon sa mga kasama mo? I invoke my right to remain Okay, silent. anyway, sige. Ginamit ka. O, ikaw na gusto nagsabi kanina, legitimate operation. Sumama ka. Tama. Tama. Di ba? Legitimate operation. Yes, Your Honor. Okay. Now, kahuli lang sa'yo, in possession of drugs, and then, dapat nakaposas ka na. Tinanggalan ka ng posas, pinag-uniforme ka, at meron kang nahuli na may mga baril, di ba? Wala nga lang drugs, kailang mga baril ang nahulihan. Nahuli doon sa may Pasig ba to? Is that Pasig? Yung legitimate operation sinasabi mo? I invoke my right to remain Kasi silent. sabi mo lang legitimate operation. O sige, legitimate operation. So, bakit, Mr. Chair, siya yung nahuli, pinusasan, tinanggalan posas, pinauniforme, and then, nung mahuli, yung may mga baril, na inoperate, sabi niya legitimate operation, siya pa ang nagbasa ng Miranda rights. Doon sa na-operate nila, legitimate operation. Ikaw ang nagbasa ng Miranda rights, tama? Yes, Your Honor. Oh. So, bakit ka dapat ikaw ang binasahan ng Miranda rights at ikaw ang pinusasan? Ang nangyari, ikaw ang nagposas at nagbasa pa ng Miranda rights sa kasama mo. Kasi kaya nga, inoperate mo yung legitimate operation, ginamit ka para mahuli yung mga kasamahan mo. Diba? Memorize mo ba yung Miranda rights? Memorize mo? Memorize, Your Honor. Okay, sige. Paano mo binasahan ng Miranda rights yung nahuli mo? Pwede ba ano sa amin? Kung memorize mo Miranda rights? Sige, pakibasa. Kunyari, binabasa mo yung nahuli mo sa legitimate operation ng mga baril. Yung pinusasan mo, binasahan mo. Pakibasa nga, pakisabi. Ikaw, blah, blah, blah. Ay hinuli namin sa isa ng warrant of arrest na ini-issue ng korting ito. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man ang iyong sasabihin na maaaring gamitin sa iyo sa korte. Hindi ko nakakabisado iba, sir. Hindi mo kabisado. Naging sarhento ka, hindi mo nakabisado. Dapat kabisado may Miranda rights. Very basic yun. But anyway, sabi mo, ikaw blah blah blah. Fill in the blank. Sino yung blah 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 na yun? Pwede mo malaman? Juden Francisco, sir. Judith Francisco. Okay. Now, yung boss mo si Colonel Ibanez, tama? Yes, sir. Okay. Yung pagrenta mo ng apartment na sabi mo, hindi mo na maalala kung kailan ka nagrenta doon o kailan ka nag-sign ng kontrata. Alam ba ni Colonel Ibanez na ikaw ay may lending company? Hindi ko po lang alam, sir. Hindi mo alam. Your Hindi ko Honor, alam kung alam niya, sir. if I may, tanungin natin si Ibanez. Dito kasi Dito pala. Alam mo, Ibanez, mayroong lending company yung bata mo, yung batang sarado mo. Alam mo ba na may lending company? Honestly, Your Honor, ang alam ko is matagal lang sarado yung lending niya. Ano? Matagal na pong sarado yung lending niya, Your Honor. Pero alam mo na meron siyang lending company. Noon, Your Honor, noon. Alam mo. Ayun, sir, noon pa. Tapos alam mo, matagal nang sarado. Yes po, Your Honor. Pero, Colonel Ibanez, kayo ba ay nakakapunta doon sa lending company nung bukas pa, nung sa isip mo na bukas pa, nakadalaw ka na po doon? Honestly, Your Honor, hindi ko alam yung address nung lending kwan niya. Ang previous na alam ko is yung sa Tayuman, Your Honor. Hindi, yung lending company na kung saan nahulihan ng Hindi po, nakita na Your siya. Honor. Hindi mo alam. Matagal ko na pong alam na wala na siyang lending, Your Honor. Hindi, pero alam mo noon na meron Meron siyang ako, lending Your company. Honor, yung sa Tayuman. Yung sa Tayuman. Yes, Your Honor. Okay, Colonel Ibanez, napakalaking shabu yun. Sobrang dami ng shabu yun, 990 kilos. Kanina tinatanong ko for invoke rights against self-incrimination. Maybe siguro ikaw hindi mo sabihin yun.
So, paano po nakarating yung 990 kilos ng shabu doon po sa building na yun na pag-aari ni Mayo? Wala po akong idea, Your Honor. Wala akong personal knowledge, Your Honor. Ibig sabihin, hindi mo monitor yung gawain ng mga bata mo. Yes, Your Honor. Hindi ko po alam yung pangyayari na yun. So, ang sinasabi mo dito ngayon, inosente ka sa lahat ng kabalastugan ng bata mo. Yes, Your Honor. Di po ba, Colonel, itong si Mayo nagdi-deliver sa'yo? Your Honor. Nagdi-deliver sa'yo? Ang accomplishment, Your Honor. Ano, no? Accomplishment, Your Honor. Hindi. Alam mo na yun, sinasabi ko. Nagdi-deliver sa'yo. Wala pong deliver na ano po yung Your Honor. Pwede nagdi-deliver sa'yo ng bag na may lamang pera. Wala po, Your Honor. Pwede nagdi-deliver sa bank account mo. Negative po, Your Honor. Negative. Kasi nga naman, Colonel Ibanez, huwag natin maglukuhan dito. Itong bata mo na isang sarhento, mababa ang rango kung tutusin. Wala siyang kakayahan on his own to possess that huge amount of shabu on his own. Meron at meron siyang kasabwat. At yung kasabwat niya, hindi pwedeng katulad niyang dilis. Ang mga kasabwat nito, mga lapu-lapu, pating at balyena. Do you follow? Nakuha mo yung logic? Yes, Your Honor. So, sino po yung mga tinatawag kong pating at balyena? Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Sa palagay mo, sir? Wala po akong alam, Your Honor. Oh, paano walang alam? Bata mo ito, di ba? Kayo sa tinatawag na Oplan Ninja. Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Wala kang personal knowledge. Wala po. So, Your Honor, if I may, i-rephrase natin yung question mo. sige po. Ibanez, Yes, Your Honor. kernel ka na ha? Yes, Your Honor. Maniniwala ka ba na itong sarhinto lamang ay kayang mag-accumulate ng 1 toneladang shabu? Huwag mo kulukuhin na maniwala ka. Sarhinto lang, kaya niya yan. Wala po akong idea, Your Honor. Pero Tinatanong posible- kita Yes, kung Your Honor. kaya, naniniwala ka ba, yes or no? Perhaps, Your Honor. Perhaps what? Na kaya niyo, Your Honor. Di ko kasi alam, Your Honor. Di ako makapagbigay ng exact. Tinatanong kita, Yes, Your Honor. kaya ba niya na isang sarhinto na mag-accumulate 1 toneladang shabu na siya lang, mag-isa? Anong sagot mo, yes or no? No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. No. So naniniwala ka na mayroong tao sa likuran nito? Kasama ni Mayo? Maybe, Your Honor. O maybe? Yes. Why maybe? Kasi po, Your Honor, wala po talaga akong personal knowledge dun sa... There you go. Yes, sir. Wala na. Sige, wait, Ah, Senator Tulfo. Colonel Ibanez, sir. Kayo po ay full-fledged colonel. Lieutenant Colonel. Light Colonel. Okay. Colonel, bata mo si Mayo, right? He reports directly to you. Ikaw yung superior niya. Isa siya sa mga tao, Your Honor, sa... Yeah, pero So, tao mo siya. Yes, Your Honor. Ikaw nagdala sa kanya sa PIDEC. Ako po nag-request, Your Honor. Exactly, nag-request ka. Now, dalawa lang, mamili ka. Ikaw ay bobo o ikaw ay tiwali. Bobo dahil minimum bobo ka at hindi ka karapat-dapat sa PNP, dapat masiba ka na sapagkat at makulong pa sapagkat hindi mo alam ang pinanggagawa ng bata mo na inirekomenda mo sa PIDEC, bobo. Or tiwali, alam mo na itong bata mo ay gumagawa ng kalokohan at kinukonsinti mo. Mamili ka lang, dalawa lang. Bobo o tiwali ka? Wala akong mapili, Your Honor, kundi bobo na lang. So kung wala mapili, tanga. Hindi nga, sir. Honestly, I'm serious. This is no longer a joke. Because kung kayo po, kasi hindi ka abot sa colonel. My father was a colonel. And I admit, matalinong tatay ko. At lahat ng colonel para sa akin matatalino. Hindi nyo maabot yung ganong rango, colonel, kung kayo ay bobo. So,
This time, baka nagbububuhan lang kayo para makalusot kayo sa pagiging tiwali. So sabi mo, hindi ka bobo, hindi ka tiwali, tanga ka kasi hindi mo kayang sagutin po, sir, yung napaka-simple question. I think, Your Honor, wala tayong mapipiga na rito. Your Honor, alam mo, ilang may hearings na tayo, ito si Mayo is very uncooperative. Refuse to cooperate with this committee at ayaw magsabi ng totoo. I think it is better if somebody would cite him, would move for the citing in contempt of this Sergeant Mayo. Pero nakakulong na siya, Your Honor. Dito nga, kakulong siya ngayon, di ba? Oh. I-cite natin siya in contempt before this committee, then wag na tayo makipag-agawan ng physical custody sa kanya doon sa, kasi may kaso na yan siya, hawak na siya ng BJMP. So ngayon, kung meron tayong contempt order laban sa kanya, sigurado ako, magagaling yung mga abogado nito. Gagamitin yung mga lapses na nangyayari sa operasyon na ito, makakalabas rin yan. Ang daming pera niyan eh. Ang daming pera niyan, makakalabas yan. So paglabas niyan, imumonitor ng Sergeant at Arms natin, paglabas niya, arestuhin kagad ng Sergeant at Arms at ikulong dito sa Senado dahil existing pa yung kanyang contempt order. So I think that's the best way to do this. Okay, Your Honor, Makalabas na yan. pwede ba ako mag-suggest? Yes, go ahead. You How make about the to motion. i-cite natin in contempt si Colonel?